Kabig ng motor? Saan nga ba galing? Pag-usapan natin. Let's go! Hey! Okay. So, dito ulit tayo sa bypass. Paborito nating place to. Kasi wala masyadong maingay dito na sasakyan. Wala masyadong truck. Para diretso vlog tayo. Tahimik ang mga sasakyan dito. And napansin ko, maraming nagtatanong, maraming nagko-comment sa mga video ko about sa kabig ng motor. And napakatagal na nung mga video na yon, 2022, 23, which is ngayon mag-update tayo 2026 na. Siyempre baka na iba, tapos dati automatic pa yung motor natin, scooter. Ngayon naka-manual na tayo. Baka naman nadagdagan na yung ating mga knowledge when it comes to the sources ng kabig. Okay? So ano nga bala muna yung kabig? Yung kabig ng motor, yung parang yang pagliligo ka, biglang gaganon. May lumalaban, alam niyo yun? Naliligo kang ganyan. Biglang sasayaw yung motor mo, gaganon ang pam. Yun, kabig yun. Isa pa ay yung kapag tayo ay magpapreno, biglang nasayaw yung likod, lalo yung likod. Sumasayaw yan, no? Pag may kabig yung motor mo, para ka nagpi-fishtail pero hindi. Yun ang kabig, yung lumalaban, kumbaga. And then punta na agad tayo sa mga pinanggagalingan yan. Iba't iba yan eh, madami yan. Tingin ko nga lagpas 5 yan eh. So syempre, punta muna tayo sa pinaka-obvious na baka hindi mo napapansin. So yung gulong natin, source yan ng kabig ng motor mo kung medyo malambot na hindi mo napapansin. So halimbawa, katulad ng motor ko, malaki yung gulong ko. Kung hindi mo talaga to i-check, hindi mo pansin na malambot na eh. Kasi sobrang laki, lalo yung nasa likod ng motor ko, 130 by 80. Sobrang taba niya, hindi mo pansin na malambot na pala siya. So kailangan i-check siya, yung iba-bounce. And lumalaban yun kapag yung pepreno, o kaya naman pupunta ka doon sa liliko ka, o kaya naman alam mo yung mga linya sa gitna, yun, lumalaban yun doon lalo. So yun, pinaka-obvious yun, check nyo agad, no? Pangalawa ay syempre yung rubber bushing ng swing arm. Yun, talagang kakabig yung motor mo pag yung deteriorated na yung rubber bushing mo doon. Kung di man rubber, basta yung bushing doon, pacheck mo yon. So magandang mapacheck mo yon kapag sinenter stand mo, tapos gumagalaw yung swing arm mo. Pag gumagalaw yung swing arm mo na center stand, ugain mo. Yon, may chance yon. Tsaka kapag naliko ka, yon, may chance din na yung swing arm. And then pangalawa is yung mga bushing ng mga gulong mismo. Pag sumasayaw na yun na ngayon, hindi na siya sakto, meron ng mga bangas, sasayaw yung gulong mo, unahan o likod. Sa scooter meron din yan, yung sa loob ng gearing, may may bearing. So yan, bearing pala tawag doon, sorry, bearing. Sa unahan tsaka sa likod. Pangalawa, di ko na alam kung pangilan, pero kapag nakarim ka at hindi pantay yung mga rayos mo, yung setup ng rayos, nakalimutan ko tawag doon no? Yung kailangan nagpapa-straight ka. Nakalimutan ko, basta comment nyo sa baba ng video na to kung anong tawag doon. Yun, sakto nakatigil tayo kasi sasabihin ko yung sumunod na source. Straight na, go na. Pero, sige, sabihin ko na rin, hindi naman tayo tumalon yung motor ko. Itong mga wire dito, hindi yan obvious. Lalo sa scooter, nakataklob kasi yan naka-cover. Ito, kita mo, yan, to. Sa totoo lang, pina-rewire ko to, kasi nung una, yung mga clutch nito, tsaka throttle cable, nakaikot, gumanong pa, bago pumunta dito. Yung clutch naman, gumanong pa, bago pumunta dito. Which is, nagkakaroon ng tension yun eh. So, kung mapansin mo yon, kung naka-center stand, tapos kung saan pumapaling yung iangat mo itong unahan. Siyempre, ipupush mo yung putan. So, aangat yung unahan, tingnan mo kung saan pupunta yung manibela, kung saan bibitaw yung manibela, kung papaling ba siya automatic sa kaliwa o sa kanan. Tapos, paulit-ulitin mo. Kapag dun siya lagi, ibig sabihin, may tension yung cable wire. Isang hindi obvious yon, check nyo yun. And then, ito pang hindi obvious,
na hindi ko ata nabanggit sa dati kong mga video, kinoment ko lang, is yung alignment ng top box. Okay? Yung alignment ng top box, hindi mo napapansin, baka wala sa gitna. Magwiwiggle ka, lalo yung straight, yung tas mabilis ka na. Magwiwiggle ka kasi yung aerodynamics mali, na wala sa gitna yung top box eh. Gagawang kang gano'n. So yun. Tapos ang pwede rin ay yung suspension. Pag yung suspension mo mali, kahit sa scooter, masyadong napatangkad yung suspension mo na pinalit, pag pepreno ka, ramdam mo yan. No, naranasan ko yan sa MIUI 125 ko, medyo mataas yung suspension, single suspension pa naman yun. 'Di ba? Mga scooter, single suspension, pag napataas yun, no, preno mong ganyan, sasayaw ka. Pag-ano ka, parang ka nagpipishtail din doon. Parang ka nagpipishtail pero hindi, parang ikaw lang nakakaramdam. Tapos syempre, yung mga butterfly, ayan, mga shock sa unahan. Kapag may liku-liku dyan, wiwiggle din kayo, lalaban din yan. Lalabanan yan yung kamay nyo. May chance din yung hindi naka-align yung gulong sa likod, lalo sa mga manual kapag nagpapa-adjust ng kadena. Pag medyo napaliko na ganyan, instead of straight, pag hindi na, pag halimbawa, madilim sa pinagpa-adjustan mo, yung mechanic mo, hindi masyadong napansin, nakaliko. Yun, lalaban yun, lalo pag liko. Pag mga cornering. Pag cornering, yan, lumalaban yun. Doon mo mapapansin na yung nasa likod na gulong mo, hindi align. Yun. Dami na natin na pag-uusapan, hindi ko alam kung ilan, pero tingin ko makakatulong to sa inyo. Kasi ang dami nagtatanong talaga doon sa dati kong video. Dito sa manual, ganun din, kapag yung shock mo sa likod, hindi masyadong, hindi pantay. Halimbawa, naglagay ka, hindi magkaiba, alam mo magkaparehas, pero magkaiba pala, magkabuka lang. Yung height, magkaiba yung height yan. Lalaban yan kapag yung higuan na, preno, lalaban yung shock mo. Kapag, meron din, no, yung kapag may saddlebag ka, may bag ka, may tools, na nasa kaliwa lang, merong pagka-wiggle yan, lalo pag straight line. Yung rekta ka na, tapos naka 80 plus ka na, mapapansin mo kung gumagawang pa ganun yan, no? Akala mo lumalaban yung motor mo. So yun yung isa pang example. May nakalagtaan pa ba ako sa mga nakolekta kong mga comments? Yung iba kasi kino-comment lang din eh, kaya tapos chinecheck ko, oo nga no. Basta ang kabig kasi sa mga alignment yan eh. Alignment, yung mga umiikot na parts, yung mga bearing, hindi na-align kasi yun pag sira eh, pag bangas, hindi na-align. So kaya kung may naiisip pa kayo na mga dahilan o sources ng kabig ng motor, paki-comment na lang dyan sa baba ng video na to, kasi natututo rin ako eh. Tapos sineshare ko lang ulit, diba? Kumbaga, paikot-ikot lang yung knowledge, hindi pwede nating itago yung knowledge. Hindi natin pwedeng isolohin yung knowledge. So, sineshare ko ulit. Siyempre, iba-iba yung nakakapanood ng video. So, yun lang muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo, no? Again, this has been JZ, Beyond the Ride. Uy!